Alam nyo, pag pinag-uusapan natin ng kasaysayan ng mga digmaan, madalas ang bida dyan yung mga malalaking bansa, yung mga superpower, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang general na Pilipino na gamit lang halos ang kanyang talino at diskarte, pinatumba ang isang dambuhalang hukbo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So eto yung tanong na sasagutin natin. Posible nga bang manalo ang diskarte laban sa purong lakas? Ang talino laban sa makabagong teknolohiya? Tara, halukayin natin ang kwento sa likod ng isang tagumpay na to na hindi gaanong nababanggit sa mga libro. Okay, simulan natin sa umpisa. Sino nga ba ang ating bida? Kilalanin natin si General Licerio Geronimo, ang general mula sa San Mateo. Well, isinilang man siya sa Sampaloc, Maynila. Ang totoong eskwelahan ni Geronimo ay yung mga kabundukan at gubat ng Montalban at San Mateo. You know, hindi siya nag-aral sa mga magagarang military academy. Ang naging training ground niya, yung bawat puno, bawat ilog at bawat pasikot-sikot sa lugar na yon. At yan mismo ang magiging pinakamatindi niyang sandata. Nung pumutok yung himagsikan laban sa mga Kastila, syempre, sumali agad siya sa katipunan. At hindi lang basta miyembro ha. Dahil sa galing niya sa pamumuno, umangat siya ng mabilis hanggang sa maging general. So bago pa man dumating yung mga Amerikano, subok na talaga ang tapang at diskarte ni Geronimo sa totoong labanan. Tapos na ang mga Kastila, pero may bago namang dumating na kalaban. At itong bago, masasabi nating ibang level. Mas malaki, mas moderno, at diyamak na mas malakas. Ito yung pagkakataon na kailangan ni Geronimo na mag-isip ng panibagong game plan. Okay, tingnan nyo to. Dito talaga makikita yung, alam mo yon, yung agwat. Grabe. Sa kaliwa, hukbong Pilipino. Ang sandata, puso, galing sa diskarte at kaalaman sa bawat sulok ng gubat. Sa kanan, yung hukbong Amerikano, punong-puno ng modernong armas, mas malaki yung puwersa at yung teknolohiya nila sobrang layo. Parang laban ni David at Goliath talaga, di ba? Paano mo tatalunin yan? So ano ang naging sagot ni Geronimo sa ganito kalaking hamon? Well, bumuo siya ng isang elite unit. Isang special force na may pangalang magpapakaba sa kahit sino, ang mga Tiradores de la Muerte. Sino ba sila? Ang mga Tiradores de la Muerte o Sharpshooters of Death. Hindi sila mga ordinaryong sundalo. Sila yung pinakamagagaling na mga ngaso, mga bihasang marksmen na kayang tumama sa target kahit malayo. Sanay sila sa guerrilla warfare. Sa madaling salita, sila ang naging alas ni General Geronimo. At ito yung naging plano niya. Simple lang pero napakatalino. Step 1, gamitin ang gubat at bundok bilang kakampi. Doon sila magtatago. 2, iwasan ang diretsong sagupaan. Bakit? Kasi dehado sila sa bilang at armas. 3, hit and run lang. Guluhin yung kalaban tapos atras agad. At ang pinaka-importante, step 4, ipaasinta sa mga tiradores yung mga importanteng opisyal ng kalaban. Galing, no? Dito na ngayon papasok yung isa sa mga pinakamahalagang yugto ng digmaang Pilipino-Amerikano. Dito masusubukan ang strategiya ni Geronimo sa labanan sa Pabagaye. Tandaan nyo yung petsang to, December 19, 1899. Sa gitna ng malakas na ulan doon sa San Mateo, tahimik na nag-aabang ang mga tropa ni Geronimo. Alam nilang parating na ang mga Amerikano. At sa gitna ng labanan, may isang putok na tumunog. Isang putok lang. Isang asintadong putok na babago sa takbo ng buong digmaan. At yung isang putok na yon, nagbago ng lahat. Dahil doon, napatay si General Henry Ware Lawton. Tandaan nyo yung pangalan na yan kasi siya lang naman ang pinakamataas na opisyal ng Amerika na nasawi sa buong digmaan. Imagine niyo yung epekto noon. Sa mga Amerikano, sobrang laking dagog sa moral. Pero sa ating mga Pilipino, wow, isang napakalaking tagumpay. So anong nangyari kay Geronimo pagkatapos ng lahat ng to? Ano ba yung iniwan niyang pamana na dapat nating tandaan? Kahit na sumuko siya noong 1901, nakuha niyang respeto kahit na mga naging kaaway niya. Actually, yung mga Amerikano mismo hanga sa galing niya. Naglingkod pa nga siya sa Philippine Constabulary. Pumanaw siya noong 1924, pero yung kwento ng kanyang talino sa estratehiya, yun ang hindi namatay. So ano yung mga aral na pwede nating pulutin dito? Marami eh. Pinakita ni Geronimo na kahit kulang ka sa gamit, basta tama ang diskarte mo, kaya mong manalo. Na yung sarili mong bakuran, yung kapaligiran mo, pwedeng maging pinakamalakas mong sandata.
At higit sa lahat, pinatunayan niya na yung determinasyon at talino mas malakas pa yan sa kahit anong modernong teknolohiya. Naging simbolo siya ng galing ng Pilipino sa diskarte. At dito talaga umiikot ang buong kwento niya, di ba? Na yung kakulangan mo sa material, sa pera man yan o gamit, kayang-kayang punan ng husay sa pag-iisip at pagpaplano. Kaya ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Sa mga sarili nating buhay ngayon, sa mga personal nating laban, sa trabaho, sa pag-aaral o sa kahit anong hamon, paano natin magagamit yung aral ni General Geronimo? Paano natin gagamitin ang talino at diskarte para malampasan ang kahit anong gulayat na humaharap sa atin? Magandang pag-isipan yan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.